Sa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa Grace Fellowship Church. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipa ng pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming Statement of Faith sa aming website sa jfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may katanungan, mangyaring lumapit po tayo sa reception table dyan po sa likuran. Pagkatapos ng panambahan at ikalulugod po naming sagutin ang inyong katanungan. At kahit wala kayong tanong, kung gusto niyo pong malaman tungkol sa GFC, mga Bible study po namin, gusto niyo po kaming makilala, sige po, punta po kayo dun sa likuran mamaya. Ngayong linggo pong ito ay papangunahan tayo ni Pastor Pedro sa ating pagsisimula sa isang bagong pag-aaral, isang napakagandang serye. Ito po yung aklat ng mga gawa, Acts. Sa pagsisimula po natin, babasahin ko po ang ilang talata sa awit 145, Psalm 145. Ang kadakilaan ng Diyos ko ay at hari, aking ihahayag. Hindi ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. At gawin po natin yan. Imbitahan ko po kayong tumayo at sama-sama po natin ideklara ang kadakilaan ng ating Diyos. Bless your name, O God, straight that I away. From dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, O God. Your name will be revered, children yet to come. As generation sings, wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always near. O God most high, your name will be revered. Is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Gracious hand provides for all who live and pray. Your mercy runs to find the helpless and the weak. When we call out to you, you hear our cries, and all our needs your gracious hand provides. How great! How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly
nation will rejoice when works of wicked men are finally destroyed. Your power will proclaim till Christ descends, and you will reign forever without end. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised, and greatly to be praised. Sa kabila po ng mga kagalakan at pagsubok sa buhay na ito, tinutulungan tayo ng Diyos na maging mapayapa at matatag sa ating pag-iisip. Ginagabayan tayo ng karunungan na mas mataas kaysa sa ating sarili. Tunay na mapagmahal at personal niyang pinamumunuan ang kanyang mga anak. Siya ang sakit gumagabay, ang Panginoon'y karamay, hanmang gawin mapasan, may inaaka mo ang kamay. Inaakay niya kung tunay sa paglakad ko sa buhay, susundin lagi paggabay, siya ang aking tagapag-agay. Minsan ako'y nalulumbay, minsan tuwa'y umaapaw, payapaw sa unos, may inaakay ng kamay. Inaakay niya kung tunay sa paglakad ko sa buhay, susundin lagi paggabay, siya ang aking tagapag-agay. Buong higpit kung tatangnan, kamay mo't hindi bibitaw, panatag sa anumang bagay, akayin mo ang aking kamay. Inaakay niya kung tunay sa paglakad ko sa buhay, susundin lagi paggabay, siya ang aking tagapag-agay. Huling talata. At pag natapos ng buhay, sa awa mo'y magtagumpay, haharapin kamatayan, walang takot pag iyong akay. Inaakay niya kung tunay sa paglakad ko sa buhay,
lagi paggabay, siya ang aking tagapag-akay. Inaakay niya kung tunay sa paglakad ko sa buhay. Susundin lagi paggabay, siya ang aking tagapag-akay. Ang kaligtasan ay kay Kristo lamang, sa pamagitan lamang ng pananampalataya, batay sa salita lamang ng Diyos, sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya, para sa kaluwalhatian lamang ng Diyos. Sa English po, yun po yung nakasulat sa ating dingding. Binibigyan tayo ni Kristo ng pagtitiwala or confidence sa kanyang gawain na pinagmumulan ng bawat pagpapalya. Wika mo lang ang saligan, patong matibay tuntungan sa bawat katotohanan, hayag ng kalwalhatian, pananalig lang paraan, walang angking kabutihan, tiyak sa mga kunglaan, pag-asa'y kay Kristong ngalan. Gloria, Gloria, luwalhati ka, Diyos lang. Gloria, Gloria, walhati sa Diyos lang. Kay Kristo lang wilang sala, katwiran niyang aking bita, patas binigyang hustisya, sa hatol tayo'y nayanan. Gloria, Gloria, walhati sa Diyos lang. Gloria, Gloria, walhati sa Diyos lang. Sa biyaya ng naligtas, sa simula hanggang wakas, sa gapos puso'y kinalas, ngayon ay bago ng lahat. Amen. Gloria, Gloria, walhati sa Diyos lang. Gloria, Gloria, walhati sa Diyos lang. Gloria, 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 walhati sa Diyos lang. Gloria, Gloria, walhati sa Diyos lang.
po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa Biblia. Lucas, Kabanata 24, mga talatang 38 hanggang 49. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot at bakit may pag-aalinlangan sa inyong puso? Tingnan niyo ang aking mga kamay at mga paa, sapagkat ako nga ito. Hipuin niyo ako at tignan, sapagkat ang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin." Pagkasabi niya nito ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Samantalang nasa kanilang kagalakan ay hindi pa sila naniniwala at nagtataka. Sinabi niya sa kanila, "Mayroon ba kayo ritong anumang makakain?" At kanilang binigyan siya ng isang pirasong inihaw na isda. Kanyang kinuha iyon at kumain sa harapan nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo. Nung ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganyan ang nasusulat, na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad sa mga kasalanan, kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi sa mga bagay na ito. At tignan ninyo, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihan galing sa itaas." Lucas, Kabanata 24, mga talatang 38 hanggang 49. Maaari na po tayong maupo para sa panalangin. Salamat Kuya Joel. Salamat Kuya Ronnie. Tayo po'y manalangin. Purihin ang Diyos. Kayo po ang aming tagapagligtas. Kayo po ang nagdala sa amin po dito, Panginoon Diyos. Kayo po ang manlilikha. Kayo po ang sustainer or tagapagtaguyod ng mundo ngayon. Kayo po ang tagabigay ng aming pangangailangan. Kayo po ay ang soberanyang Diyos na may providensya, may providence on each and every aspect of our lives. How great and mighty a God we have. And like we were singing, Gloria, Gloria, glory to God alone. Yun po ang aming sigaw ng aming mga puso, Panginoon Diyos. At kung hindi man po ito ang aming sigaw, Lord, siguraduhin niyo nga po na ito ang aming sigaw. Ito ang aming dalangin, Lord God, na makita po namin ang importansya niyo po sa aming buhay. Minsan akala po namin ang buhay tungkol na po sa amin. Lord, this is about you. Kayo po ang bida po dito, hindi po kami. Kayo po ang dapat bigyan ng parangal, bigyan ng papuri, bigyan ng worship, Father. Hindi lang sa aming bibig, hindi lang sa aming puso, ngunit sa aming buhay, Father. Salamat po, Panginoon Diyos, na habang kumakanta po kami, pinapaalala niyo po sa amin ang aming mga kasalanan. Nawa, minsan iba sa amin ang katamaran lang na magbukas ng inyong salita, na hindi gawin ang aming dapat ginagawa upang maging isang mabuting saksi para sa inyong kabutihan at inyong biyaya na pinaloob niyo po sa amin at dapat din po namin ipakita sa buong mundo. Kasalanan ng aming mga mata, kasalanan ng aming mga pag-iisip, humihingi po kami ng patawad. Lalong-lalo na sa kasalanan ng aming mga bibig, na sigurado po ako na kapag
Nakapagpanakit po kami ng ibang mga kasama namin sa bahay, sa opisina, sa eskwela, Father. We ask for your forgiveness. At matapang po kami lumapit po sa inyo dahil nga nagdanak ng dugo ang inyong anak. At dahil sa aming mga kasalanan, ito po ay ang kanyang ginawang sakripisyo. Hindi po siya nagkasala, ngunit siya ay naging kasalanan. He became sin for us. Salamat po, Panginoon Diyos. Kagaya nga ng kinakanta po namin, your blood has washed away our sins. At yun yung unang at katangi-tanging kasiguraduhan po namin sa buhay. Kung tunay kaming naniniwala. The only thing that we can actually claim if we believe in Jesus is the forgiveness of our sins. Father, salamat po. Meron po kaming ganitong pagkakataon, dumating po dito sa bawat Sunday upang magpalakas, Panginoon Diyos. Gaya nga ng amin dalangin, hindi nga po ito tungkol sa amin, ito'y tungkol sa inyo, sa inyong anak. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Para sa kaluwalhatian ng inyong Ama, O Diyos. Ngunit ito po ay napakabuti po para sa amin. Na magpunta po kami dito at mag-reflect at makita po namin ang tunay na buhay. Para po yung nakikita po namin sa pahayag sa Revelation chapter 4 and 5, kung nasaan nakaupo po kayo sa trono, para po yung nakikita po na ni Isaiah sa Isaiah chapter 6. Such a glorious images, Father. Tulungan niyo nga po kami na magkaroon din ng pagtingin po sa inyo ng ganun. At nagpapasalamat po kami sa biyaya na meron po kaming 2 hours kada linggo upang makita po namin the glory of our God. Tinataas po namin ang aming lagi namin panalangin dito, yung mga iglesia sa ibang lugar, Father. Iglesia sa ibang mga bansa. Kung nakikita po namin sa aming mga social media pages, sa mga churches sa Nigeria na may pag-uusig, hindi lang sa pananalita, ngunit sa kamatayan, Panginoon Diyos. Patibayin niyo nga yung mga Kristiyano roon. Para sa mga aming kaibigan sa Dubai, ang aming kaibigan si Pastor Alvin at ang kanyang iglesia, Crossroads, patibayin niyo nga po sila. Sana bigyan sila ng magandang deal with the government of UAE upang sila po ay manatili at pwede po silang mag-worship every Sunday doon sa kanilang pananambahan. Father, we pray that you give also their elders the wisdom sa lahat ng mga problemang dinadaanan nila. Yung mga iglesia po dito sa Pilipinas na may katibayan, at kung sino nagtuturo ng inyong salita, Lord, we pray for them as well. We ask that you bless each and every pulpit. At syempre, ang aming pulpito din, Panginoon Diyos. Nagpapasalamat po kami na may guards po kami, na may mga, kahit kami po, ginagwardyahan po namin itong pulpito upang maging sayo lamang at papuri lang para sa inyo. Father, bigyan niyo nga kami ng karunungan, ang mga elders, kung saan dadalhin itong iglesia na ito. Iglesia naman ni Kristo to at siya nangako siya. Sabi niya siya naman He will build His church. And this is yours, O God. And so, Father, sa pamamagitan ng aming pag-aaral ng inyong salita, Panginoon Diyos, dalangin po namin mangusap po kayo. Sa aming mga members, Father, ang aming mga dear brother Brother Jack and Sister Kathy, Lord, will you just show Jesus to them and the peace that comes with knowing Him. Bigyan niyo nga ng peace ang kanyang ang mga namatayan, Panginoon Diyos. At sana lalong mabigyan ng luwalhati, Panginoon Diyos, si Jesus. Dahil sabi nga sa Biblia, He conquered death, not only for Himself, but for everybody else. Ang aming mga pangangailangan, pang-financial, Father God, kayo na po bahala sa amin.
our hearts and our minds for today. Would you please take charge of us? And we commit the rest of the night, the time to you, Father, as we pray this in Christ's name. Amen and amen. Ta-timer ko lang sarili ko. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ating pamagat for today, isang banal at mapagkakatiwalaang kasulatan. Sa English, it is a divine and dependable document. Anyayahan ko nga po kayo kung lahat ng maaaring may tumayo. If you can stand, please stand with us. If you cannot, it's fine. As we read the first 5 verses of the book of Acts, pressure po kasi grabe yung book of Acts, napakaganda talaga. And we read the first 5 verses galing sa ang Biblia 2001. Sabi sa verse 1, O Teofilo, sa unang aklat ay isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula hanggang sa araw na iakyat siya sa langit pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang, chosen ones. Pagkatapos na siyang magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Habang kasalusit nila, ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang naririnig niyo sa akin, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi na aabutin na maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Maaari na po tayo umupo. And may the Lord bless the reading of His Word. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang tao ay nilikha upang magkaroon ng pakikipag-ugnayan at pakikisama sa Diyos. Ngunit isang ahas na mas mautak kaysa sa alinmang nilalang ang nilinlang ang mag-asawa sa Eden. Si Adan at si Eva, sa halip na magtiwala kay Kristo, kay Elohim, ay nakinig at kumain ng prutas. Hindi ko alam kung masanas yun, parang hindi naman. Maaga pa lang sa Genesis chapter 3, verses 1 to 15, verses 15, ay mayroon na agad pangako ng isang manunubos. Ngunit mula noon, maaari nating sabihin, ang pinakamalaking problema ng tao ay ang problema ng kamatayan. Sa Genesis chapter 5, paulit-ulit na lang ang phrase na at siya'y namatay. Si Adan at siya'y namatay. Si Seth at siya'y namatay. At tila ito'y nagpapabigat po sa atin dahil sa nababasa po natin. Ito ay yung resulta ng sinasabi ng Diyos, kung kakain ka ng prutas ng pagkakilala ng mabuti at masama, ikaw ay mamamatay. Kamatayan sa iba't ibang paraan. Kamatayan ng pang-espiritual. Kamatayan na pang-pisikal. At ang ikawalang kamatayan sa huling paghuhukom sa Revelation chapters 20 to 22. Dumating ang isang punto sa kasaysayan na ang kasalanan ay naging napakatindi na. Kaya sa isang paraan sa paglalarawan ng Diyos gamit ang kanyang katangiang pagkatao, sa in English anthropomorphic expression, sinabi ng Diyos na parang pinagsisisihan niya ang paglikha sa tao sa sama ng loob. Nagbunga ito ng isang pandaigdigan baha. A flood. Kung saan 8 kaluluwa lamang sa loob ng isang kahoy na kahon, walang sagwan, walang kontrol, walang iba silang pinangahawakan kung hindi ang biyaya ng Diyos.
sila ay nag-repopulate ng mundo. Pagkatapos sa Genesis chapter 12, tinawag ng Diyos si Abraham. At pinangakuan siya ng lupa, lahi, binhi, at pagpapala. Ang pagpagpalang ito ay hindi lamang para kay Abraham o kaya sa Israel, kundi para sa buong daigdig. Sapagkat mula sa kanya ang lahi ay magmumula ang ating Mesiyas, si Christ Jesus our Lord. Madalas iniisip na natin na napakadakila nitong mga taong ito, si Abraham, father of nations. Wow, galing. Ngunit ipinapakita sa atin ng Biblia ang lahat ng kanilang kahinaan, lahat ng kanilang pagkakamali, lahat ng kasalanan upang dakilain ang katapatan ng Diyos. Ang 12 tribes, ang patriarchs, ang 12 anak ng lalaki ni Jacob, ni Jacob. Lahat sila nakakahiya. Grabe yung mga kahinaan. Kung makikita mo sa Genesis chapter 38, si Judah at saka si Tamar. Asama ano nangyari? Genesis chapter 39, si Jose or si Joseph. Yata parang nandun naman sila. Ngunit ginamit sila ng Diyos upang tuparin ang kanyang mga pangako. Dumating ang panahon na si Joseph o si Jose at ang buong pamilya na may 70 people ay pumasok sa Egypt. Lumabas sila sa Egypt matapos apihin. 2 milyon na sila. Kita ang biyaya ng Diyos. Pagkatapos ay ang tinatawag natin ng Exodus, kung saan pinangungunahan ni Moises, kung saan nasaksihan ng bayan ng Israel ang mga dakilang himala. Di ba? The sea split in two. At sa panahon niyan, ang mga Israelita ay naatasang ipagdiwang ang Paskwa o ang Passover. Taon-taon, pinapagawa nila to ng Diyos to. Ito pala ay tumutukoy sa isang tao na siyang magiging pinakadakilang sakripisyo. We see the typology already here. Mga anino na darating ng katotohanan. Ngunit isang katakataka dito, si Moises mismo na nagdala ng batas ay hindi nakapasok sa lupang pinangako ng Diyos or the promised land. Ito ay nagpapakita sa atin na ang nagbigay ng kautusan ay hindi nakakaligtas through the law. Ngunit sinasabi nga sa Deuteronomy, may darating na isang Mesiyas, katulad din ni Moises. Pumasok sila sa promised land, hindi kasama si Moises, kasama si Joshua. Kung saan sa pamamagitan ng sunod-sunod na tagumpay sa digmaan at naging malinaw sa atin, mga readers at pati sa mga Israelites, na ang Diyos ang nakikipaglaban para sa kanyang bayan. Nung tumalikod ang Israel sa Panginoon at sumamba sa ibang mga Diyos at ginawa kung ano-ano ang tama sa sarili nilang mata, meron tayong nakitang vicious cycle dito. Kung saan kung tatawagin ang nangyari sa kanila, iniwan nila ang Diyos. Mangyayari, paparusahan sila ng Diyos. Hahanap ng isang dayuhan na makapangyarihan. Pahihirapan ng Israel. Magdadasal na naman ng Israel para sa kaligtasan. Magbibigay na naman ng Diyos ng isang hukom o isang judge para sa kanilang kapakanan. Paulit-ulit na lang. Dumating din ang panahon, humingi ang Israel ng isang hari. Sabi nila, gusto namin ng hari kagaya ng mga ibang mga bayan na katabi namin. Binigay ng Diyos si Saul. Kasunod si Haring David kung saan nagmimula ang everlasting king natin. Pagkatapos, kagaya ng last week, katatapos lang natin, King Solomon, King Rehoboam, at iba pa, Rehoboam. Sa panahon nito, ang Israel ay sinakop ng Assyria, ng Babylonia, ng Persia, nawasak ang Jerusalem. Ngunit sa buong panahong ito, iniingatan ng Diyos ang kanyang bayan sa kabila ng kanilang paghihimagsik o sa kanilang rebellion against God. Matapos ang ilang century ng katahimikan,
wala tayong nababasa. Ang katuparan ng mga pangako kana Adan at saka kay Eva sa Genesis chapter 3:15, ang pangako kay Abraham at ang pangako kay David ay natupad sa isang tao. Siya ang dumurog sa ulo ng ahas. Siya ang pagpapala na nanggagaling kay Abraham at siya ang Mesiyas na hari mula kay David. Ang Panginoon, Jesus. Naparito si Jesus at tinapos ang pangmatagalan problema ng tao ng kamatayan. Tinalo niya ang kamatayan. Hindi para sa kanyang sarili, hindi naman siya kaya ng kamatayan, kundi para sa ating lahat. At yun ang laman ng unang sulat ni Lucas, ang nagkikwento sa atin ng mga kasaysayan na iyan. Ngayon, nasa Acts na tayo. Naniniwala po ako na mahalagang maalala po natin ang kasaysayan ng kaligtasan or salvation history. Mula sa simula upang mas maunawaan natin ang value or kahalagahan ng kung nasaan po tayo today. Nasaan na ba tayo? We are in the last days. Hindi ko alam kung ilang days na lang, o years na lang, or decades na lang, or centuries. Pero ang tawag po dito ay ang last days. Maaari po tayong magpapasalamat sa Diyos na nabubuhay po tayo sa isang panahon kung saan lubos na ipinahayag na ng Diyos ang kanyang sarili sa paraang hindi na natin kailangan ng higit pang pahayag. We don't need any more revelation. Christ has come and He left us the scriptures as well. Katatapos lang natin sa Ecclesiastes, di ba? At hindi natin masasabi ang ganoon para kay Haring Solomon. Hindi niya nakita si Jesus. Hindi niya ang nakita lang niya anino. Typology lang ang nakita po ni Haring Solomon. Nabuhay siya sa buhay ng pangako, looking forward. Nabuhay tayo sa panahon ng katuparan, looking backward. Ipinapakita sa atin ng aklat ng mga gawa kung paano tayo pinakikitunguhan ng Diyos sa panahong ito. At sa ating pagsisimula sa bagong pag-aaral na ito, gusto ko lang maunawaan po natin na tunay tayong pinagpapala, na nabubuhay tayo sa panahong hindi na natin kailangan patayin ang ating mga kaaway. Kung maaalala mo, pag binasa niyo, pag uwi niyo, basahin niyo yung Joshua chapter 10. Yun sana ang papabasa ko para makita kung gaano ka-wild nung araw ang people of God. Ngayon, hindi na. Ang kailangan na lang gawin natin, hindi na maglabas ng sandata, kundi maglabas ng Biblia. Sabihin mo sa akin na hindi ka masaya na ganyan na ang pakikitungo ng Diyos para sa atin at para sa mga sangkatauhan after the cross. Kaya ito yung ginawa ko nilalatag ko lang yung eschatological framework kung saan ang kwento ng Kristiyano ay nandito na. Ang iglesia ay nabubuhay sa pagitan ng ascension sa langit at sa kanyang muling pagbabalik. This is the church age, or we call it the last days. Kung saan makikita natin sa Book of Acts ang buhay ng church na nandito. Pag pinupuntahan po natin ang verse 1, bago natin puntahan yung verse 1, nandyan yung mga points natin or yung portions, pagpapatuloy ng gawain, patunay ng pananampalataya, paghintay sa utos, at pagdating ng banal na Espiritu. Salamat, Sister Ernie. Pero pag pinupuntahan natin dito, ito pa yung parang hindi naman talaga points to. It's parang a roadmap for where we're going from the verses. And we start with verse 1. Sa pagpapatuloy ng gawain. Bakit mo, Kuya Peter, tinawag na pagpapatuloy ng gawain? Makababasa natin kung bakit. Sabi dito, O Teofilo, sa unang aklat, okay, yun na kagad It's a continuation. Ay isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula. Sino nga pala ang author nito? Since ito yung ating introduction to Acts, ang author po natin ay si Lucas.
Siya rin po ang sumulat ng Gospel of Luke at yung second writing po niya, sequel kasi yan, parang Star Wars di ba? Sequel niya, ang pangalawa, Luke, where is your father? I'm kidding. Ang pangalawa ay ang gawa. Pero we're so blessed to have this person, a historian, a doctor, a missionary, as our author. Kasi kung sasabihin natin yung kalidad ng sulat, kung gaano kaganda yung sulat, parehas na Luke at saka yung Acts, grabe yung napakahusay ang pagkakasulat at yung paggamit ng Greek ni Luke. Kilala rin siya sa isang historian, kasabay ang mga kapanahunan niya, tulad nila sa Tacitus, si Plutarch, si favorite po natin, si Josephus, kung saan tayo naman gumagamit. Si Josephus yata Hudyo at sumusulat siya tungkol sa Jews para sa Rome. At siya naman ay ginagamit po natin para lang ma-align natin yung scriptures. Hindi naman kanila inspired, atin inspired. Pero minsan nakakatulong yung mga hindi inspired works na at the same age, kinukuha natin si Josephus ng information. Ganon din nila ginagawa ang Luke. Kinukuha na ng ibang mga tao ang sulat ni Luke dahil napakaganda. At syempre, ang layunin naman ni Lucas hindi naman para sumulat ng isang magandang history. Ang layunin ni Luke is magbigay na at magpakita ng patunay sa kung anong ginagawa po natin dito ay totoo at tama. Dahil doon, sumasailalim siya sa mas maraming pagsusuri mula sa secular, di ba? Kasi ang dami nang may galit na sa atin eh. Kahit wala naman tayong ginagawa sa kanila eh. A lot of people who are hostile already to Christians, hindi na sila masyadong naniniwala sa Kristiyano. Ganun na talaga panahon 2026 na eh. Bakit ka pa nagsisimba? Di ba? Basta maging mabuting tao ka na lang, okay na. So, ang sinasabi ko po dito, si Luke, dahil siya'y sumusulat tungkol sa gospel, gets under scrutiny. Laging kini-question si Lucas patungkol sa kanyang geography, sa maging topography, sa mga titles na ginamit niya. At may babasahin po ako dito galing sa isang biblical archaeological review. Hindi ko sure kung Christian siya o hindi, pero tuwan-tuwa siya sa sulat ni Luke. Sabi dito, Luke's account of the rite at Ephesus in Acts 19, sabi niya, Englishin ko na lang, contains a wealth of historic detail, some of which proconsuls, standing courts, and a city secretary were common throughout the Roman Empire. But many more details. The temple commemorating Artemis the cult, the Artemis figure peculiar to Ephesus who was believed to have fallen from heaven, yung mga silversmith daw, yung mga guilds, the city of Ephesus itself, its greatness, yung theater, yung placement ng theater, yung honor, yung temple guardian. Parang sinasabi nitong author na to is, grabe yung detalye ni Luke. Meaning, dependable itong binabasa po natin. Sa panahon ngayon, kung gusto ko, kahit hindi pa ako nakakapuntang, sabihin mo sa Qatar, hindi pa ako nakakapunta. Kung gusto ko lang magsulat tungkol sa Qatar, ang gagawin ko lang ay pupunta lang ako internet. Sabihin ko na, okay, give me pictures of Qatar, titignan ko, at para maging akin, ay imaginein ko nandun ako, tapos pumapasok ako, at sasabihin ko, nagpunta akong Qatar. Hindi kayang gawin ni Lucas po yun. Wala naman siyang access nung araw eh. So itong mga detalyeng napakaliit na tumatama at tugma sa lahat ng mga, even yung ibang scholars na hindi Kristiyano, ay nagbibigay sa atin ng patibay. Na talagang kung ano yung binabasa po natin, anong ginagawa po natin dito, ay binabasa natin ay may katotohanan. Ano sinasabi niya dito sa verse 1? Pag tinutukoy niya ang unang aklat na isinusulat niya. Ano yung unang aklat na yun? Sinabi ko na nga kanina, ito ay ang Lucas.
Puntahan po natin ang Lucas chapter 1, 1 to 4. Makikita mo yung introduction ng Lucas at saka introduction ng gawa or Acts. Halos parehas eh. Parehas niya rin kinakausap si Theophilus. Sabi dito, yamang marami ang nagsisikap mag-ayos ng isang kasaysayan tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna natin. So sabi niya, people are writing. Gusto mag-compile ng isang storya tungkol sa mga nangyayari. Di ba? Sabi sa verse 2, ayon sa pinaalam sa atin ng mga taong buhat sa pasimula, ay mga saksing nakakita at mga taga-pangaral ng salita, ay minabuti ko naman. Pagkatapos na siyasating mabuti ang lahat ng mga pangyayari buhat sa pasimula, na sumulat ng isang maayos na salaysay para sa iyo. So, ang sinasabi ni Lucas dito, gusto niyong sumulat ng isang maayos na salaysay. Marahil baka maraming nagsusulat at that time, mga kakontemporary ni Luke, na hindi maayos. Baka magulo, baka kulang yung information, o baka hindi masyadong maganda yung pagkakasulat, hindi kagaya nung kay Luke. Kagalang-galang na Teofilo, upang malaman mo ang katiyakan ng mga bagay na itinuro sa iyo. So parang sinasabi ni Lucas dito, alam ko maraming tao na nagsusulat. At alam ko ang ilan ay naroon pa sa simula na nasaksihan nila si Jesus. At tinitignan ko ang mga katotohanan at nakita ko tama ito, gagawin ko, isusulat ko sa tamang paraan. Alam ko may nagturo sa iyo noon, o Teofilo. Ngayon ay maaari ko nang patunayan ang mga itong itinuro sa iyo ay tama. Ngayon, imaginein mo lang, pag gusto mo sumulat ng sulat kagaya ng kay Lucas o kaya sa Acts, iisipin mo lang, mag-i-email ka lang, bubuksan mo yung Microsoft Word, Google Docs, whatever, Pages, pag Apple ka, o kahit sa sulat sa papel. Noong araw po, wala pong ganun. Kailangan po is isang 35 feet na scroll na bubuksan. Mahaba. Gaano kahaba isang 35? Almost kalahati ng isang 42 kasi yung isang basketball court. So 35. Ilan yung 35? Sabi ko kanina, 7 Wembanyama na nakahiga. Di ba? Ganun kahaba yung ancient scroll. Ancient books were generally written on this. It was practical to have a scroll na 35 feet in length. Pag mas mahaba pa, may mga scroll siguro mas mahaba pa, hindi na nila kayang to carry it around. The physical limitation determined the length of many books. Kaya pag tinitignan niyo yung Bible ninyo, pag pupuntahan niyo yung Gospels, yung Matthew, yung Mark, or rather yung Luke, yung Mark medyo mahaba, yung John, yung Acts, yung Romans, are about the same length. Diba? Depende na sa size ng font. Kung baka si Brother Ronnie, maganda sulat, maliliit lang. Kung ako, baka kalahati lang ang pwede kasi ang lalaki ng sulat. But it was all written in a 35-foot scroll. And the first scroll, yung Luke, about Christianity's founder, Jesus Christ. The second scroll is about the church. Kaya nga continuation or pagpapatuloy ang sa ating sinasabi dito sa first point natin because ang unang aklat, na si Lucas, ang Acts ay pagpapatuloy lang ng kasaysayan ng kaligtasan or salvation history. At buti na lang, itong may isang tao, si Theophilus, ang sinulatan ni Lucas. Hindi po natin alam kung sino talaga siya. Alam natin, gusto lang niyang, baka siya pa nga, ang feeling ko lang, at hindi ko nakikita sa ibang mga commentaries to, na siya mismo ang nagbayad. Para lang magawa kasi mahal to eh. Hundreds and hundreds, baka hundreds of dollars. Yung sulat lang ng, naalala ko dati, nag-preach ako, yung sulat at na-research ko, yung sulat lang na maliit ni Paul,
parang aabutin siya ng parang $1,000 just to get a letter from one church to another. Let's say from Macedonia up to Corinth or to Rome. So layo nga yung Rome. May cost lahat po yan eh. Pero mukhang ito si Theophilus ay isang Roman political figure na naniniwala na sa the way or Christianity. Sabi nga dito, most excellent eh. Malamang isang Roman official. Sabi nga ni F.F. Bruce, etong si Theophilus daw, ay isang Roman official na siguro gusto pa niyang matutunan ang Christianity. Gusto niya na magkaroon ng isang mas mabuting pananaw tungkol sa Kristyanismo. At alam natin na may natutunan na dati si Theophilus tungkol sa pag-usbong at pag-unlad ng Christianity. At ang layunin ni Lucas dito ay bigyan siya ng mas maganda, mas tumpak pa na impormasyon kaysa sa kung ano meron na si Theophilus. Buti na lang may Theophilus. Kaya nga kita mo yung detalye niyan sa Acts chapter 19 na talagang yung riot at Ephesus, kung tutuusin mo yung detalye yun, grabe. Pero Kristiyano ba siya o hindi? Hindi nating alam. Pero pag titignan mo ang pangalan niya, at i-breakdown mo into two, Theo and Philos. Theo is what? God. Philo is what? Love. Para sinasabing lover or lover of God. At sinasabi ni Lucas dito, balik tayo sa verse 1 ng Acts, ang isusulat daw niya, tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula, what He do and teach, or what Jesus did and what Jesus taught. Pansinin din natin na itinala ni Lucas kung ano ang ginawa at itinuro ni Jesus. A collection of writings, kung meron kang collection lang ng writings ni Jesus, collection ng writings ng mga guru, it does not save. Alam mo, milyon na tao ang may alam ng Sermon on the Mount. Yung mga blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed, di ba? Blessed are you who are persecuted. Yun yung mga what Jesus was teaching about. Buti na lang si Luke, hindi lang yun yung sinulat. Kung hindi, pati yung ginawa ni Jesus. Hindi pwedeng sulat lang. Kasi kulang eh. Ang ginawa niya na ni Jesus na bilang Mesiyas at nagbigay ng kaligtasan sa atin, yun yung laman nung sinasulat ni Luke. At yun ay ang napakahalaga para po sa atin. So yung isang unang volume, so ginawang 2 volume ni Luke to, para kay Theophilus o kay Theophilo. Yung Luke, yung first volume, about our Lord's earthly ministry. At anong ginawa niya dito? Nagpagaling ng mga may sakit, nakakita ng mga bulag, He gave sight to the blind, okay? At nagkalat ng magandang balita at mabuting balita sa mga mahihirap. At ibinigay niya ang kanyang buhay bilang pantubos sa makasalanan. Nakikita natin yan sa Luke. Bagaman hindi na natin makikitang nagpapagaling ng mga may sakit, hindi na tayo makakitang mga bulag na kayang i-heal ngayon, yung alok bilang pantubos sa mga makasalanan ay nananatili pa para sa atin today. Naalala mo niyo po kung nung si Juan Bautismo nasa kulungan at sabi niya, nababadtrip na siya. Sabi niya, badtrip ako. Puntahan mo nga yung taong yun, tignan mo kung totoo yung siya na nga ba yung Mesiyas? Kasi kung siya yung Mesiyas, bakit nangyayari sa akin to? Sabi ni John the Baptist. So nagpapunta si John the Baptist ng mga disipulo at tinanong, ikaw nga ba, Jesus, ang Mesiyas? At ang sagot ni Jesus, humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan na nagtatanong sa akin kung sino ako. Hindi ko sasabihin, oo o hindi, Mesiyas ako. Pero sinabi niya, ang inyong narinig at nakikita. Ang mga bulag ay nakakakita,
Ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay at ipinangangaral sa mga dukha ang magandang balita o ang ebanghelyo. Ang ginawa nga lang dito ni Luke ay hindi pa tapos yan. Sumulat siya ng ikalawang aklat kung saan tinatawag natin ang pagpapatuloy ng ministeryo ng ating Panginoon Jesus. Ang ipinapahiwatig ng mga salita ni Lucas ay ang kanyang ikalawang sulat na Acts ay salaysay patungkol sa ipinagpatuloy na gawain at saka tinuro ni Jesus pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit. Hindi na siya hindi na siya nasa lupa, kundi sa pamamagitan na ngayon sa kanyang espiritu at sa kanyang mga tagasunod. Sabi dito sa verse 2, hanggang sa araw na iakyat siya sa langit, pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Siya ay inakyat sa langit. Next week na natin po pag-uusapan yan from verses 6 to 11. At tatalakayin natin itong bahagya sa mga verses na susunod. Pero nais ko lang pagtuunan ng pansin sa verse 2, ang dalawang bagay lang. Unang-una, pinapakilala kagad ni Lucas ang banal na espiritu pagkasimula pa lang ng aklat ng gawa. Bakit? Alam natin siya yung magiging bida. Di ba? Pangalawa, nagbigay si Jesus ng mga utos sa isang grupo ng mga piniling tao upang ipagpatuloy ang gawain ng kaharian ng Diyos. Ito po ay yung witness mandate. Alam po natin, mababasa po natin yun sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Ngunit, maaari po nating sabihin, ang buong aklat ng gawa, pagbubukas pa lang po natin dito, ang natitirang bahagi ng aklat na ito ay bunga ng pagsunod sa mga apostol na ibinigay na utos na yun. At ipagpapatuloy hindi lang ng mga apostol, ipagpatuloy ng early church na marami sa kanila ay makikilala rin po natin sa ating pag-aaral ng aklat ng ito. Ngunit ang lahat ng ito ay pinangungunahan, pinasisigla, pinananatili ng Diyos Espiritu Santo. Sabi nga dito sa Lucas chapter 24:48, isa sa pinakahuling talata, kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Ayun yung first part po natin. Pag binasa po natin na verse 3, ang second part po natin, patunay na pananampalataya. Sabi dito, pagkatapos na siya'y magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, napaka-importante nitong talatang ito. Kasi dito po nagkakaroon tayo ng ating pananampalataya. Minsan kasi marahil hindi po natin sinusuri, hindi po natin tinitignan yung tunay na laman ng ating puso. Ngunit naitanong na po natin sa ating sarili, kung tunay na nga ba ang ating pananampalataya? Gaano katotoo? Gaano kayo ka-sure sa inyong pananampalataya? Mga kabataan, marami kayo ngayon. Totoo ba ang inyong pananampalataya? Bakit? Bakit siya totoo? Paano kung tunay ngang may pananampalataya ako sa maling bagay? Paano kung I have faith na kung tumalon ako sa 50-story building, mabubuhay ako? Malakas ang aking pananampalataya na mangyayari to. Kaya ko yan. Sige lang. Huwag mo na ako itulak. Ako tatalon. Si Buzz Lightyear lang nakagawa nun di ba? Kakanta pa ako, I believe I can fly. Ngunit gaano man kalakas ang aking pananampalataya, sa tingin niyo ba mabubuhay ako pag tumalon ako?
kahit malakas ang pananampalataya ko? Imposible. Mapapahamak pa rin ako. Anong point ko po dito? Ngunit sa kabilang banda, kapag ako'y may tunay na pananampalataya sa tunay na Savior, kahit na you of little faith, pag pinagbabatayan naman natin ang ating pananampalataya sa tunay na anak ng Diyos na nagliligtas sa atin, sa ating mga kasalanan, ang mahinang pananampalataya mo, iyon ay magpapatibay pa. At yun ang magtatagumpay sa atin. What am I saying? It's not about our faith. It is about how credulous our faith is. Hindi yung palakasan ng loob po ito eh. Patunayan ng Savior ito. If my Savior, if I believe that the devil could save me, it is not true. Kahit na 110% sure ako. But if I believe that Jesus is my Savior, the object of my faith, even if I have doubts like John the Baptist, He will save me, is my point. Mga kapatid, nandito po tayo today. Iba sa atin, mahihina ang pananampalataya natin. Ngunit may tiwala tayo at kumbinsido po tayo na si Kristo ay nabuhay muli. Kung hindi ka pa kumbinsido, kailangan mo i-subject yourself to the Scriptures. Iniwan naman ng Diyos para sa atin, para basahin yan. Ito ang isang himala na hindi pwedeng hindi ka maniwala kung ikaw ay isang Kristiyano. Yung marami po tayong pwedeng sabihin na may pagdududa po kayo, pero kung ito pagdudahan nyo, hindi po ito ang lugar para sa inyo. Because we all live because Jesus was risen from the dead. Si Jesus ay nabuhay muli. At sinasabi dito sa verse 3, maraming mga katunayan na nagpakita siya sa mga iilan. Ang GFC po, ang GFC po ay ginawa ng Panginoon ito at ay narito upang nagpapahayag ng ating pananampalataya. Bakit? Dahil kumbinsido tayo bilang isang local na church na ang ating Panginoon ay nabuhay muli. Nandito ako sa harapan ninyo. Walang ibang rason kung hindi because Christ resurrected from the dead. Alam ng mga ibang kasamahan ko yan, ito yung aking isang theology na kung this is how my brain works para makita nyo lang. Na alam kong tunay yung ginagawa ko dahil nabuhay muli si Jesus. Pag hindi nabuhay muli si Jesus, edi bali wala itong ginagawa ko ngayon. Edi dapat lalabas na lang ako, pupunta ako dyan sa kabila mamayang gabi. Di ba? Pero hindi Kumbinsido nga po tayo minsan nalilimutan lang natin na ito yung anchor ng ating faith. Dito naka-angkla ang ating pananampalataya. Kayo nga dyan, nasa likod, usher kayo. Kayo, mga workers kayo. Bakit? Lahat yan, dahil sa katotohanan na nabuhay muli si Jesus. Kung nandito po kayo, dahil malamig ang aircon, or gusto nyo lang may kasama kayo po dito, sabi sa 2 Corinthians chapter 13, just question your faith. Test your faith, not question your faith. Test your faith. Kailangan dumating po tayo sa isang punto sa atin walk na inaalis na natin ang pag-aalinlangan. Pinapatibay na dapat natin ang ating pananampalataya. At inaalala ang ating anchor of our faith ay ang muling pagkabuhay ng Panginoon.
Sapagkat kung wala ang muling pagkabuhay, ang dami natin dapat hindi ginagawa. Bakit pa tayo naglo-Lord Supper? Ano ang ating inaasahan sa Lord Supper? Bakit pa alalahanin natin ang ginawa ni Jesus kung hindi naman tayo sigurado sa bisa ng kanyang sakripisyo? Hindi naman pala nabuhay muli eh. Paano natin alam yan? Ngunit nabuhay siya muli mula sa libingan. Malamang sa malamang totoo yung sinasabi niya. Ang buong aklat ng mga gawa ay nakaangkla sa katotohanan na si Kristo ay nabuhay muli mula sa mga patay. Kaya naman pagkatapos niyang batiin si Teofilo dito sa Acts chapter 1 verses 1 to 3, agad niyang sinulat na ipinakita ni Jesus ang kanyang sariling buhay. Kung wala tayong risen Lord dito, mga kaibigan, anong ginagawa natin? Titinginan. Para tayong club lang, di ba? Facebook group lang tayo. Hindi, nabuhay si Lord eh. At namatay para sa atin. Kaya natin ginagawa ito lahat. Ano ang ginagamit ng Panginoon upang patatagin ang ating mga pananampalataya? What does God use for us to strengthen our faith? Obviously, alam natin, ang banal na Espiritu ang siyang magbubukas ng ating mga puso, magpapalambot sa ating mga puso, nagbibigay liwanag sa ating mga kaalaman, ng ating vision. Pero nandito sa verse 3 gumagamit ang Panginoon ng maraming matitibay na patunay. Ang kanyang mga pagpapakita ay sapat na upang tipunin yung mga disciples niya. Di ba, nag-start kay Cleophas, na binasa ni Brother Joel kanina, at ang kanyang mga kasama, pagkatapos kay Simon Peter, pagkatapos ay ang 11, pagkatapos nakasulat din dito ay 1 Corinthians chapter 15, 5-7, nagpakita kay Cephas sa 12, pagkatapos ay nagpakita siya minsan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon. Bagaman ang mga iba'y namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Hindi kailanman magtitipon-tipon itong mga ito para sa isang gawa-gawang kwento. Nagtipon sila dahil nakita nila ang kanilang kaibigan, si Kristo. Nakilala nila at minahal nila. Nakita nila buhay si Kristo. At sa ilan sa mga pagtatagpong ito ay upang patunayan ang pisikal na anyo ni Jesus. Kaya naman alam natin na si Tomas, makikita natin, diba, sa end of the book of John, ay inaanyayahang hawakan siya at kumain at uminom sa kanilang harapan si Jesus. Hindi siya isang parang multo at ang kanilang karanasan ay hindi lamang isang pangitain. Kailangan natin tandaan na si Lucas mismo sobrang kumbinsido sa kanyang sinulat sa pagiging makasaysayan at maaasahan ng mga katibayan na tinanggap niya mula sa mga eyewitnesses kung kanino nagpakita si Jesus. Alam mo, ngayon pagkausap mo ang ating mga kaibigan atheists or kaibigan ng mga skeptics, sobrang hirap sabihin to. Tip na lang sa inyo, kapag wag naman debate or makikipag-usap kayo, start with the resurrection. Start with the risen Lord. Because after that, if you're able to convince people of that, that's the start na of where God the Holy Spirit can work. Pag nagsimula kayo sa Garden of Eden, na syempre sobrang swerte, sobrang importante ng mga doctrines na yan, there is no other doctrine like the doctrine of the resurrected Christ. More helpful for us to convince our friends of the faith that we believe in. At kung mahirap kumbinsihin ang isang atheist tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus, ngayon taon 2026, ganun din kahirap nung sinusulat ni Lucas to. Akala mo madali lang nung araw, ngayon mahirap na. Hindi, mahirap din. Hindi rin naniniwala ang mga tao noon
na nabuhay muli si Jesus. Kasing hirap din tanggapin nila noon, parang yung mga skeptics ngayon. Sinubukan nga ni Paul sa Acts chapter 17 verse 32. Nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay ng mga patay, resurrection, ay nangutya ang ilan. Ngunit sinabi ng iba, pakikinggan ka namin muli tungkol dito. Yun, at least may opening na si Paul dito. Pero yung sabi ng iba, nangungutya sila. Mocking Paul. Talaga, Paul? Naniniwala ka sa nabuhay muli si Kristo? Hindi kami naniniwala dyan. Sa science lang kami naniniwala. Hindi eh. Ang sinasabi ko rin dito, ang hirap din i-prove to kung wala ang Holy Spirit sa atin. We wait for the Holy Spirit. If the Holy Spirit is not in the person we're talking to, wala rin eh. Kaya naman sinasabi sa atin ng verse na sa loob ng 40 days, sa pagitan ng kanyang pagkabuhay muli at pag-akyat sa langit, anong ginawa ni Jesus? Nagpakita siya sa iba't ibang pagkakataon. Hindi parate, pero nagpakita siya. Sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga followers, nagpakita siya. Grabe, no? Sarap siguro nung feeling nila noon at that time. Hindi naman siya nagpakita doon para kung ano-ano pag-uusapan. Ngunit sinabi dito tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Ang sinasabi ni Jesus dito, siguro ang maaari nating ipalagay na ipinakita sa mga alagad na ito kung paano maunawaan at ipapaliwanag si Jesus at ang kanyang ministeryo sa lumang tipan. Yun siguro pinag-uusapan nila. Parang tinuturuan sila kung paano pakakahulugan ng kasulatan sa liwanag ng bagong pahayag or bagong revelation sa kanila. Ang dami sigurong aha moments. Ay, oo nga, no, hindi namin nakita yon. Ay, ikaw ba yung fulfillment ng Passover, ng Pasko? Ay, hindi namin nakita. Ay, yung sin offering sa Leviticus chapter 17. Yung sin offering na yun. Oo nga, no? Uy, si Jonah pala, parang typology to ah. Noah's Ark. Naalala ko sinabi mo, Jesus, I am the door. Yun ba yun? Yung Deuteronomy chapter 18, someone greater than Moses will come. Ikaw ba yun? Ikaw pala yun, Lord? Yung high priest ng Melchizedek, parang type din pala dahil sa sinulat sa Hebrews. Okay. Daming okay moments dito. At para rin sigurong ito yung ginawa ni Jesus in between that 40 days. Mababasa po natin. Parang ito yung sinabi niya in verse 27 na Lucas chapter 24. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. He must have probably spoke about his messiahship. Pagtuturo niya tungkol sa para siyang, alam mo, pagkatapos nito, yung mga apostles, para siya nagbigay ng isang magandang theological education. At yung mga apostol, pagkatapos ng 40 days na yun, parang nabigyan sila ng kapangyarihan, ng otoridad na maging opisyal na tagapagpaliwanag ng Old Testament. Dahil dun. Kaya naman makikita natin yung sermon ni Peter sa Acts chapter 2. Kaya niyang makapangyarihan na sermon at naipahayag niya ang lumang tipan at na-explain niya yung Old Testament. Ang next verse po natin, verse 4, paghintay sa utos. Bakit paghintay? Mababasa pa natin dito. Habang kasalo niya, ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako sa ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig niyo sa akin. Okay. Sa isang particular na pagkakataon, habang siya ay kumakain, nakasama nila, kung kailan iniutos niya sa kanila na huwag aalis sa Jerusalem. Kung hindi, hintayin daw. Ang alin? Ang banal na Espiritu na ipinangako ng Ama. Alam natin to kasi pag binasa mo yung verse 5, nandun naman nakasulat eh. It's the Holy Spirit
na tinutukoy dito. Ito ang ikalawang pagbabanggit sa banal na Espiritu, ngunit check po natin, hindi po ito ang huli. Ang banal na Espiritu ay binanggit na 62 times sa buong aklat ng gawa. And hindi naman ito last time natin pag-uusapan, kaya ipapaubaya ko sa ibang mga sermon natin na pag-usapan pa ang banal na Espiritu. Pero bakit nga kailangan maghintay? At bakit sa Jerusalem? Sabi kasi dito sa verse 4, hintayin ninyo ang pangako ng iba. At bakit sa Jerusalem? Ang sagot dyan ay kailangan maghintay ng mga apostol dahil kailangan muna maganap ang pagpaparangal at ascension ni Jesus sa langit bago maibuhos ang ipinangakong banal na Espiritu. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus dito sa John chapter 16 verse 7. Sabi dito, gayunmay sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makakabuti sa inyo na ako'y umalis. Sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw o ang Holy Spirit ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. I will send him to you if I go. Kailangan nila maghintay din sa Jerusalem dahil sa kahalagahan ng lungsod na ito sa pakikitungo ng Diyos sa Israel. Ang Jerusalem ay particularly, kumbaga, ito'y inuugnay sa linya ng lahi ni David. Parang lahat naman talaga ng nangyayari sa Jerusalem, importante. Di ba? Hanggang ngayon, pinag-aawayan pa rin Jerusalem. At hindi pa tayo tapos. Ang ating eschatology dito sa GFC, we are still continuing and we are waiting for that time that Jerusalem will be the holy city someday after the tribulation in the millennium. But that's for another sermon. Kailangan nila maghintay para sa kapangyarihan na ibibigay sa kanila sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos as witnesses or bilang saksi para kay Kristo. Diba? Antayin nila, wait in Jerusalem. Maghintay kayo sa Jerusalem. Bakit? Bibigyan kayo ng kapangyarihan. At least for this particular Pentecost or for the early church, bibigyan kayo ng kapangyarihan na talagang mysterious para sa atin. Ngayon, wala naman tayong kapangyarihan. Wala na tayong supernatural na kapangyarihan. Diba? Pero nung tinataguyod or ini-establish pa lang yung church, ang daming kasamang miracles, signs, and wonders. At bibigyan daw sila ng kapangyarihan na yon at mababasa natin in the book of Acts. Huwag na kayo magulat kasi talagang kasama yon sa early church. And next week, pag pinag-aralan natin ang Acts chapter 1 verse 8, papasok din sa eksena do kasi sabi nga dito, it will start in Jerusalem, pupunta sa Judea, pupunta sa Samaria, at pupunta sa pinakadulong bahagi ng lupa. And last point, or last part, is the coming of the Holy Spirit. Ang pagdating ng banal na Espiritu. Sabi dito sa verses, ulitin ko yung verse 4 and 5, habang kasalo nila, pinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem kung hindi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig ninyo sa akin, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi na aabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Again, ito si Jesus is speaking, he's giving instructions. At nakakapagtaka, no? Siya nagbigay ng reference kay John the Baptist. Ang nangyayari dito is Luke is writing, ang manunulat natin na si Lucas is writing about what Jesus said. At yung sinabi ni Jesus, kino-quote niya si John the Baptist. Diba? Sa Lucas chapter 3 verse 16, ito naman si John the Baptist na nagsasalita, sumagot si Juan at sinabi sa kanilang lahat, binabautismuhan ko kayo ng tubig. Subalit dumarating ang higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang mga sandalyas. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy.
May tanong ako, ano ibig sabihin ng baptism? I baptize you with water. Ang ibig sabihin yan, kung binalik mo si Greek, yung baptism is, ibig sabihin, ipinapailalim sa tubig, or inilulubog sa tubig, or immersion. Okay? Pag binalik natin sa verse 4 and 5, nagbautismo sa tubig. Ibig sabihin, you immerse in water. Pag ginamit mo rin yung same term para sa babautismuhan sa Espiritu Santo, ang ibig sabihin niyan, immersed din sa Holy Spirit. Kung saan makikita natin, dito pa lang sa verse 5, ina-anticipate na ni Lucas na, kasi ikikwento ni Lucas, ano mangyayari dito sa chapter 2, kung saan magkakaroon ng speaking in tongues, chapter 3, kung may mga sasabihin ni Peter and John, silver and gold have I none, but what I give to you. In the name of Jesus, stand up and walk. Yung mga ganun na nakakapagtaka. Yun ang sinasabi dito. Kaya sa verse 5 pa lang, sinasabi niya, yung kapangyarihan ay manggagaling sa Espiritu Santo. Kayo'y babautismuhan ng Espiritu Santo. Alam po natin, kanina may kausap ako between the first and second services na nagsasabi daw sa akin, ang dami natin pwedeng puntahan. Ezekiel chapter 36 verse 27, John chapter 7 verse 38. Oo nga, pero in this particular point, sa verse 5, pag gusto natin maging technical ng konti, ang ginagawa ni Lucas ay pinapa-anticipate niya ang mga miracles na mangyayari. Sa book of Luke, marami yan. Siyempre, yung mga hindi po tayo Pentecostal dito, pero yung mga Pentecostal dyan kukuha ng kanilang doktrina eh. Tayo naman, sinasabi po natin, ito na nga, sinasabi ko na po sa inyo, is padating pa lang dito sa chapter 1 pa lang, parang sinasabi na ni Luke na pinapakita niya, teka, ano lang to? This is for the 12. This is for the true apostles to establish the church in the first century. Ngayon, wala na po tayong ganun. Hindi na po tayo kaya, hindi na po natin kayang mag-heal, magpakabuhay ng mga patay, kung kaya ko lang, di ba? Yaman ko na siguro ngayon. Ay, hindi ko kaya yun eh. Ang kaya lang namin, makapagbuhay ng mga souls, di ba? Not through us, but through the Word of God. At yun po ang ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit, at least particularly in verse 5. At ano pa ang gagawin ng Holy Spirit? Basa tayo ng dalawang verses from John chapter 14 and 15. Sabi dito, subalit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, ano daw gagawin niya? Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Will teach you all the things and will remind you of everything I have said to you. Remember that. That's for not only for the disciples, it is for us today. That God the Holy Spirit is the one who will teach us things and will remind us of what Jesus said and what Jesus has done. John chapter 15 verse 26, subalit kapag dumating na ang mang-aaliw ng aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. He will bear witness about me. Marami pa naman mapapag-usapan ang Holy Spirit dito sa mga susunod na sermon. So iiwanan na lang po natin yan. Gusto ko lang balikan ang isang point ko for today is yung gawain ng Diyos na galing sa Holy Spirit ay galing sa kapangyarihan ng Diyos. Makikita po natin maraming mangyayari dito sa Book of Acts. Now pa lang sinasabi ko sa inyo, lahat ng mangyayari na makikita mo ay galing sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pagtatapos, may pinag-usapan po akong 4 na bahagi na hinahati-hati natin tungkol sa mga verses, yung pagpapatuloy, pagtitiwala, at pag-utos at pagdating
ng banal na Espiritu. Ngunit kung sa pagtatapos po natin, gusto ko lang bigyan din ng isang punto. Napakahalaga po ng Book of Acts. Dahil ito'y isang makasaysayan, isang mapagkakatiwalaan, isang maayos na salaysay tungkol sa pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon Hesus. Pagpapatuloy, hindi tapos si Jesus. Kuya Peter, sabi mo, sabi ni Lord, it is finished. Hindi nga, it is finished. Sacrifice is finished. But the work of Jesus is not yet finished. Ito ay isang pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon Hesus sa tulong ng ipinangakong banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga apostol bilang bahagi ng kasaysayan ng kaligtasan at magiging para sa atin na rin ang utos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang Acts ay isang kwento ng pagtutubos ng Diyos sa mga makakasalanan na tao para sa Kanyang sarili, gaya natin. Nasa atin ang isang napaka-maaasahan at banal na kasalutan na punong-puno ng mga kwentong tunay na maaaring nating pagnilay-nilayan, pagkatiwalaan, na alam natin gagamitin ng banal na Espiritu upang mangusap sa atin. Ang ating panalangin po ay hindi lamang tayo makumbinsi na ang Diyos nga ay nabuhay muli at sa lahat ng mga katotohanan inihayag niya dito, kung hindi dahil sa kwento ng mga mababasa natin sa gawa, mababago tayo upang maging tayo isang tapat na saksi din tayo gaya ng mababasa po natin dito sa Book of Acts. Hindi po lahat yan perpekto. Yung 12 patriarchs nga, nakakahiya. Ganon din makikita mo sa Book of Acts, napakagulo din ng church. Lalo na nung dinaanan natin yung 1st and 2nd Corinthians. Pero ang Diyos lang, and with the help, the guidance and the leading of the Holy Spirit, the church is fulfilled. May nakita akong t-shirt, nakasulat, Theology Fuels Doxology. Yung theology natin na iisipin po natin always yung katunayan ng ginawa ni Jesus at sinabi ni Jesus and what He proved, it should fuel our doxology. Parang si Tomas lang Nung nakita ni Tomas si Jesus, sapat na ang isang pagkakataon upang ibalik niya or pauwiin niya ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ng pagdududa. Ano sinabi niya? Nagpahayag siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sinabi niya sa kanyang puso, Panginoon Diyos, Panginoon ko at Diyos ko. Gusto ko lang talagang bigyan ng diin yung risen Lord, the resurrection. Because when you are in doubt, this is one doctrine that you can go back to. Tapos na tayo. Naalala ko lang, hindi ko lang nakwento na nangyari sa akin to 2007, 2008. Yung pagdududa ko, grabe. Pero yung resurrection yung tumulong sa akin na ginamit ng Holy Spirit to minister to me. And that doctrine, like that t-shirt I saw, and that theology fueled my doxology. And like Thomas who was doubting, gusto ko rin sumigaw, Panginoon ko at ang Diyos ko. Naway mapalakas po ang ating pananampalataya dahil mapagkakatiwalaan po natin ang mga salaysay ng kasaysayan ng ating pananampalataya na mababasa sa Book of Acts. Brother Ronnie.
Tayo po ay magtatapos sa isang bagong awitin. Ito ang magiging theme song ng ating serye sa pulpito. Ang mga gawa ay tinawag ding ang mga gawa ng Espiritu, acts of the Spirit. At para sa linggong ito, ang presensya ng Panginoong nabuhay na maguli, ang gumising sa pananampalataya at nagbibigay ng kapangyarihan makapagbago, kapwa sa ating personal at sa simbahan. Tutugtugin po ni Tiffany yung melody ng awiting ito at pakinggan po natin. Maya-maya sabay-sabay po tayong aawit. Tayo po ay tumayo. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my wailing soul. Let the presence of the risen Lord come renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me passion for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come abide within. May your joy be seen in all I do. Loving up to cover every sin in each thought and deed and attitude. Kindness to the greatest and the least. Gentleness that sows the path of peace. Turn my strivings into works of grace. Bread of God, show Christ in all I do. Holy Spirit, from creation's birth, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, cause your church to hunger for your ways. Let the fragrance of our prayers arise. Lead us on the road of sacrifice, that in unity the face of Christ may be clear for all the world to see.
kapatid. Maraming salamat sa inyo lahat. May mga paalala lang, prayer meeting for GFC members Wednesday, June 3 at 7:30 p.m. Please be there. PDF 242 Bible Study, The Curse of God, para sa 8 session po natin ito. Ito po ay tungkol sa Genesis chapter 3 verses 14 to 24. Meron po tayong Golden Ladies Bible Study, so Thursday po yun. Friday naman, Golden Ladies Bible Study. We invite all Golden Ladies to gather this Friday, June 5 at 1 p.m. Paano kung hindi pa golden? Invite all golden ladies daw. Okay lang, basta mga late 40s pwede na. All ladies pwede naman dito. And then, next. Members Assembly. Para sa mga members po ito, join us next Sunday, June 7 at 3:30 p.m. for our Members Assembly and Right Hand of Fellowship. We encourage all GFC members, we encourage all GFC members to be present and take part in this important gathering. Okay? Sabi ko kanina, we will hunt you down pag wala kayo. Parenting seminar. This world has so much to say about parenting, but how are we really called to raise our children in the ever-changing seasons of parenthood? Some helpful biblical insights await us at our upcoming seminar entitled The Roadmap of Parenthood, Wisdom for Every Stage of the Journey, happening June 26-27 here at the GFC Center. Open to all parents, future parents, and guardians. Register now by scanning the QR or approaching the table at the back. Slots are limited, so we encourage you to register today. Fee is $1,250 per head. Pero don't let the cost hinder you from joining. If you have any concerns, please approach the GFC admin. We hope to see you there. Yan, hindi na kita tinawag, Pastor. Hindi ko na sinabi na pag wala kayong pera, punta kayo kay Pastor George. Hindi ko na sinabi yon. Maranatha, let's pray. Salamat, Panginoon, sa aming pag-aaral, Lord God, and we just pray for your blessing as we leave this place. Hinihingi po namin ang inyong proteksyon, hinihingi po namin ang inyong leading, hinihingi po namin ang inyong kapayapaan sa mga naghihirap, Lord God, sa tungkol sa kanilang health, Lord. Will you be with them? For those who are in need of finances, Lord, will you be with them, our great provider? For those who have broken hearts and broken spirits, God of the weak, God of the poor, would you just speak to them as well? And would you give us also the opportunity to be a missionary in our own way this week, to be able to share the gospel and live up to what we are supposed to be here for. The most important thing is to serve you. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday, everybody.